Sa gitna ng mataong lungsod ng Maynila, matatagpuan ang Quiapo, isang lugar na sagana sa kasaysayan, pananampalataya at makukulay na paniniwala. Hindi lang ito sentro ng relihiyon. Sa bawat kanto, may makikita kang halamang gamot, langis, ugat at likas na remedyo na patuloy na tinatangkilik ng marami. Para sa ilan, ito ang unang hakbang sa paggaling. Simple, abot kaya at bahagi ng tradisyon. Habang mabilis ang pag-usbong ng kabagong siyensya, mananatili pa rin kayang buhay ang tiwala ng mga tao sa kapangyarihan ng kalikasan at ang paniniwalang namana pa sa mga nauna sa atin. Ating alamin ang lunas sa puso ng Quiapo. Malayo pa lang ay mararamdaman mo na ang Quiapo. Para siyang pintig ng puso ng Maynila. Mabilis, masigla at buhay na buhay. Bawat kanto may kwento. Bawat galaw ng tao may direksyon. Kahit minsan ay tila kanya-kanya ang mundo. Dito banal ang karaniwang araw. Isang sagradong kalye kung saan nagtatagpo ang paniniwala, kultura at kalakalan. Pero lampas sa simbahan may isa pang Quiapo, isang mundo ng lunas. Ito ay isang palengke ng kagalingan na hindi mo agad makikita sa dyaryo o ospital. Dito, ang gamot ay dahon, ugat, tsaa at dasal. Sa bawat sulok may nag-aalok ng lunas, pang-ubo, rayuma, high blood at iba pa. Mga bote ng langis, pulbos, ugat na pinatuyo. At ilan sa mga ito ay minana pa raw mula sa mga ninuno. Hindi lang ito negosyo. Para sa marami, ito'y misyon. At kung magtatanong ka sa mga taga rito, may mga halamang laging binabalikan. Lagundi, sambong, tsaang gubat at oregano. Ngunit may isa kaming palaging naririnig, ang dahon ng Maria. Parang may hiwagang dala ang pangalan. Hindi man kasing tanyag ng iba, pero may kakaibang kumpiyansa ang mga naghahanap nito. Kaya't amin rin itong hinanap. Wala mang mapa, wala ring eksaktong direksyon, pero sa Quiapo, hindi mo kailangan ng GPS. Ang kailangan mo lang ay mata, tenga, at bukas na pakiramdam. Dala namin ng isang tanong, saan kaya kami makakahanap ng dahon ng Maria? Hindi ito pamilyar sa karamihan. Sa katunayan, may ilan din na napataas ng kilay. May ilan na nagtanong pabalik. At meron ding tumango, hindi na nagtaka, at tinuro kami sa mga eskinita. Tahimik ang pangalan ng halamang ito. Walang banner, walang ingay, pero may sariling pulso na parang alam mong may silbi siya kahit hindi pa napapaliwanag. Naglakad kami papasok sa mga tahimik na bahagi ng palengke, sa mga pwesto na wala masyadong dumadaan, kung saan ang mga produkto ay hindi kinukuha mula sa kahon, kundi maingat na pinipili at sinasalansan. Doon namin siya nakita. Isang matandang babaeng tindera. Tahimik lang siyang nag-aayos ng dahon sa mesa. Walang sumisigaw, walang agresibong benta. Parang alam niya na ang totoong naghahanap ay kusang dumarating. Ito ang dahon ng Maria. Maliit man sa tingin, pero may lakas na kinikilala ng mga kababaihan. Kilala ito bilang kasangga tuwing dumarating ang mga araw na pananakit at pagkabalisa. Ginagamit ito upang pawiin ang pananakit ng puson, paghilab ng tiyan, at para sa iba, ito rin ay panlunas sa lagnat at mga sintomas ng sipon.
Karaniwang dinidikdik ang dahon at ipinapahid sa sentido kapag masakit ang ulo o pagkahilo ang iniinda. Ang ilan pa nga'y nilalagay ito malapit sa tenga kapag hirap sa pandinig. Sa unang tingin, mistulang isang simpleng damo. Ngunit sa bawat pagkiskis at pag-inom ay dala ang paniniwala sa paghilom. So ang ginagawa niya, dinidikdik. Pagkadikdik, yung pinakakatas nun, iyano sa anit. Hindi siya ini-intake? Hindi. Pero pag sa sikmura, iniinom. Sarap siya kinukonsume. Ngunit higit pa sa lunas, ang dahong Maria ay simbolo rin ng katatagan ng ating kultura. Noong panahon ng kolonisasyon ng mga Espanyol, ang mga tulad nitong halamang gamot at ang mga albularyo na gumagamit nito ay itinuturing na paganismo o pamahiin. Marami ang pinagbabawalan, itinago o pinarusahan. Ngunit tulad ng ugat ng halamang ito, hindi ito nawala. Patuloy itong inalagaan ng ating mga ninuno, lumaban sa pagkalimot at ngayon matatagpuan pa rin sa Quiapo. Buhay na buhay, pinaniniwalaan at ginagamit. Sa tabi ng mga dahon ay ang mga ugat na may kulay at halimuyak ng kalikasan. Isa na rito ang alingatong. Kilala sa maraming parte ng Mindanao bilang isang mabisang natural na pangpalakas ng katawan. Ayon kay Lola Nene, ito ay pinakukuluan at iniinom na parang tsaa. Sabi niya, pag yan ang ininom mo, ay lalakas ang katawan mo. Nakatutulong daw ito sa ubo, sipon, panghihina ng katawan, at sinasabing may epekto rin sa kalusugan ng bato, uric acid, at maging sa prostate cancer. Para sa marami, hindi ito isang himala, kundi bunga ng karanasang pinasa-pasa sa bawat henerasyon. At narito rin ang tinatawag na makabuhay, life plant ika nga. Mapait ito, ngunit matapang ang bisa. Ginagamit ang tangkay nito para pakuluan at gawing inumin sa paniniwalang ito ay nagpapababa ng lagnat, nagpapalakas ng immune system at naglilinis ng dugo. Kapag inihalo sa langis, ito ay mabisang lunas sa galis, kati-kati at sugat. Ang pinakuluang tubig nito ay ginagamit din na panghugas sa balat na may impeksyon. Ngunit ang makabuhay ay hindi para sa lahat. Sa mga buntis, ito ay maaaring makasama sa sanggol sa sinapupunan. Dahil sa lakas ng epekto nito, ang tamang dami at paraan ng paggamit ay mahalaga. Ngunit sa Quiapo, hindi lamang halamang gamot ang binibili. Kalakip ng pananalig ang kwento ng mga taong umaasang gagaling at ang tiwala sa likas na yaman ng kalikasan. Ngunit sa panahon ngayon, ang sabi-sabi ay hindi sapat. Hindi na lamang kwento ng matatanda ang pinapakinggan, kundi pati na rin ang tinig ng siyensya at medisina. Dahil ang agham ay hindi kaaway ng kalikasan, ito ang kasama sa pag-unlad ng pag-unawa. Ang mga halamang gamot gaya ng dahong Maria, alingatong at makabuhay ay patuloy ng sinusuri sa mga laboratorio. Pinapatunayan sa klinikal na pag-aaral at sinusukat ang bisa at limitasyon. Hindi dapat mawalan ng halaga ang mga pamana ng ating kultura. Ngunit sa pagsabay ng panahon, kailangan din natin ng gabing may liwanag. Liwanag ng impormasyon, edukasyon, at siyentipikong pagsusuri. Dahil hindi lahat ng natural ay ligtas, at hindi lahat ng tradisyon ay tama para sa lahat ng kalagayan. Kung may iniinom ng gamot o may kondisyon ng katawan, mas makabubuting kumonsulta sa doktor, lisensyadong herbalist o eksperto
sa natural na medisina bago sumubok. Dahil ang lunas ay hindi lang basta iniinom. Ito ay pinag-iisipan, sinasaliksik at inaangkop sa tao. Sa pag-uusap ng tradisyon at agham, sa pagtutulungan ng matatanda at doktor, sa pagsanib ng paniniwala at ebidensya, doon matatagpuan ang tunay na kagalingan. Sa Quiapo, naroroon ang lunas, ngunit ang tunay na kagalingan ay nakakamit sa tamang pag-unawa, pag-iingat at pagtutulungan ng tradisyon at siyensya.